Ang ginagawa ngayon, para naman tayo na ginagawang para nagkaroon na siya ng gulo na walang gulo. Ang impression nila sa atin, nanggugulo. This is not far-fetched from our good intention to address and redress our grievances sa pangyayari ngayon sa taong bayan, pangyayari ngayon sa bayan natin. Alam natin na napalibutan na tayo ng mga dump truck o ano ba yun, yung 6x ng PNP. Well, anyway, we still are thankful na ganun pa rin ang proteksyon ng ating PNP. But we hope na hindi tayo busalan. We hope na hindi tayo papatahimikin po dito. Kaya po, we'll wait kasi wala tayong leader dito. Lahat po, ordinaryong mamamayan po ang nagsasalita po dito. So, yan po, no? Ito po yung sa loob, mga kabayan ko, yung nagaganap dito. In normal days. Saka Bonifacio Day ngayon. Bakit na pinipigilan? Bonifacio Day. I know that police officer, Karapatan. May sorry po. Ngayon, Bonifacio Day, dapat tayo patuloy. This is our last day. Pero ayaw nila tayo mananatili dito. Basta na nila tayong banda. Bonifacio Day. Jen, SMNI, we need SMNI. That order. Overkill na to eh. That ordering the policeman coming from the area commander, whoever that commander, that is unconstitutional. Yes, dapat Don't just be malalaman loyal to the Constitution. all bloggers, please over Obligation, your this. responsibility Mamaya, as professional policeman must also protect us here. Right? Sovereignty resides in the people and for sovereignty. Alam naman nilang law. Civilian authority. Kaya tuloy Your tayo civilian ngayon. authority. Your power, your authority resides in the people. Yes, exactly. That is provided under our constitution, where you are loyal, but remis of your responsibility to defend your citizenry, remis of your obligation to protect us here. Hindi na rin kaya ipapakita natin sa kanila na ganyan. Ano na natin? Ako sa interview lang. I have been also a policeman. Okay. Like you now. We are looking forward to a professional. May tanong lang po. Ano pong promotion meron tayo ngayon? Ano pong nangyayari? Wala naman. So, ang ginagawa ngayon, para naman tayo na ginagawang para nagkaroon na siya ng gulo na Walang gulo. ang impression nila sa atin, nanggugulo. This is not far-fetched from our good intention to address and redress our grievances sa pangyayari ngayon sa taong bayan,
pangyayari ngayon sa bayan natin. Nadedehado na ang bawat mamamayan sa kagustuhan nila to remain in power and to remain economically empowered na at the expense of the Filipino people, utilizing yung taxpayers' money that is unaccepted to morality, that is accepted spiritually. Kung tayo naman, mga kapulisman, membro kayo ng Soldiers of Christ, as I was a member of Soldiers of Christ. We are here praying for the salvation of this nation. We are here praying to enlighten every citizenry, it being civilian or in the official authority as policeman, government officials. May prayer meal. Tahimik muna dyan sa likod ay kabayan. This is our 6th day, right? This is our 6th day for a peaceful prayer rally and calling this government na talagang makinig sila sa loobin ng taong bayan. Today is Bonifacio Day. This is a celebration for the birth of our God, Andres Bonifacio. One of the officer of the PNP lumapit sa atin po. Siya po ay nagtanong kung sino ang leader natin dito. Wala pong leader tayo dito. And he also asked kung sino ang nag-i-invite ng mga speakers. Nobody invited our speakers. Kusang nakikita niyo naman sa mga live vloggers na kung sino-sino. In fact, ang mga vloggers na mga nagsasalita dito ay nilalait pa on social media dahil mga dugyot, mga kung sino-sino matanda, mga bata, mga kabataan. Because these are ordinary Filipino people. Ngayon, sinabihan po tayo ngayon na after the prayer, the PNP personnel will occupy this place and they want us na umalis na tayo dito. And I asked them, bakit tayo paalisin? We were here for the past 6 days peacefully na nagpapahayag ng ating saloobin. Ngunit sinabihan din ako na pinagmamayari itong EDSA Shrine ng pribadong Romano Katoliko. And hindi na ako nakipagtalo. Sabi ko, kung ganun ba, sige, nandun na tayo. Kung papalisin nyo kami, kami po ay kusang susunod po na umalis dito dahil kami ay hindi mga rebelde, hindi kami mga tao na violente, kaya kami ay makikinig anumang sasabihin ng police personnel. Ngunit, ito din ang sinabi ko, if this private entity na pagmamayari ng EDSA Shrine, kung tayo ay paalisin, gagawin natin. Hinihiling ko na mismo yung rector ang tumayo dito para malalaman na siya mismo ay ayaw niya tayong magpalabas ng ating saloobin na sa pamamayapang pamamaraan. Kaya po, we will wait kung mamaya tatayo dito ang rector. Kasi galit na daw siya. But I don't believe that a servant of God na magkaroon ng ganoong agitation sa mga taong nagpapalabas lamang ng kanilang saloobin at nagpapalabas, nag-exercise ng basic freedom of expression, the freedom of speech po. Tayo po dito, nagpapasalamat din tayo sa mga PNP personnel, nagpapasalamat tayo sa PNP personnel po na nandirito, na pinuprotektahan tayo, na hindi tayo katulad sa mga tao sa Mindiola na namoprovoke sa mga grupo o talagang alam naman natin na ito ay mga pagkawala ng isang makabayan o mga rebuilding grupo. Tayo dito ay walang rebuilding grupo. Ito ay mga mamamayan na nagbabayad ng kanilang mga buwis at talagang nais lamang na mapahayag at i-exercise ang basic freedom of expression ng isang taong bayan. Kaya antayin na po natin mamaya yung mga nanonood sa live, yung mga nanonood sa ating mga vloggers. Please continue to cover para mamaya makikita ng buong mundo kung talaga bang tayo ay patiklopin at tayo ba ay bubusalan. Yun lang po muna po. Ito na last day nyo na po dito. Ano pong balak natin tomorrow?
initially, yes, this should be our last day because last celebration. This should be big time activity ng mga nandirito lang po. Big time na pagpapalabas ng saloobin po. Ngunit alam natin na napalibutan na tayo ng mga dump truck o ano ba yun, yung 6x ng PNP. Well, anyway, we still are thankful na ganun pa rin ang proteksyon ng ating PNP. But we hope na hindi tayo busalan. We hope na hindi tayo papatahimikin po dito. Kaya po, we'll wait kasi wala tayong leader dito. Lahat po, ordinaryong mamamayan po ang nagsasalita po dito. Hinahanapan ako kanina ng undersecretary that should be present, pero sabi ko wala yata dito yung sinabing undersecretary. But again, ito po ang ating panawagan sa gobyerno. Hayaan tayo na magkaroon ng mapayapang kilos protest. Hindi tayo nanggugulo, hindi tayo violente po. So anong masasabi mo na parang sa pang-anim yung araw dito kumapal yung police presence? Yes, nakakapagtaka. Again, ulitin ko po, we are grateful dahil pinuprotektahan din naman tayo ng PNP. Pero the increase of number, bagamat sinasabi ng iilan, in fact, si Colonel Jane Fajardo mismo nagsasabi that we are only 200 to 300 people na nandirito po. But it's questionable, no? Na nakakapagtanong tayo. Maliit lang tayo pero binibigyan tayo ng diin. These are the people who are unimportant. These are the people na sinasabi lang unimportant na mga tao, walang mga modo, pero binibigyan tayo ngayon ng importansya para patahimikin. Thank you. Sige po. Sir, pagkatapos itong vigil natin, magtutuloy-tuloy, ano pong ending ng program natin? Yes, we hope and pray. We hope and pray that we will continue to share what is in our heart, to call for this administration to correct the government. Yun ang ating panawagan po. Tuloy-tuloy po sana tayo. Later, after lahat ng mga speakers na makapagsalita, hihinto na tayo. Pero tignan lang natin, kung tayo ay palisin, we will see. We will wait and see. We don't have leaders. Ako ay isang ordinaryong Pilipino lamang. Ngunit ako ay tumatayo ngayon para lamang sa ating bayan na tayo ay mabuksan ang ating isipan. Thank you, sir. Thank you po.